Isang ternong hoodie black jacket with a black mask ang suot niya. Kampante siyang hindi makilala, ngunit puno pa rin ng pag-iingat ang mga hakbang niya patungo sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Nangangatog ang mga tuhod niya at pakiramdam niya'y luluwan na ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Ngunit nagpatuloy pa rin si Keisha. "Hanapin niyo! Bilis!" "Keisha!" Umaalingaw na sigaw ng kanyang ama saktong pagkahawak niya ng pinto ng maliit na gate sa bandang likuran ng kanilang bahay. Wala na siyang balak na bumalik. Wala nang atrasan to. Aniya pa. Ayaw niyang makasal sa lalaking hindi niya mahal. Isa pa, paano nga ba niya mamahalin bilang lalaki ang isang taong halos triple na ang edad sa kanya? Sa madaling salita, matanda. Yes, gurang ang lalaking nais ng kanyang ama na pakasalan niya. Mariin niyang usal sa isip habang patuloy sa pagtakbo nang makalabas sa tahanan na itinuturing niyang isang kulungan. Sa pamamahay na iyon, walang ibang utos na masunod kundi ang sa daddy niya lang. Halos pumagitna na ng kalsada si Keisha sa pagkakataong iyon. Nakalimutan niyang maari pala siyang masagasaan sa ginawa niya. Para! Puno ng determinasyong sigaw ni Keisha, sabay wagayway na mga kamay niya at tumatalon pa nang walang pakundangan. Papalapit na kasi ang mga tauhan ng kanyang ama. Huminto ang kotse. Tinititigan muna siya ng lalaking lulan. Wala siyang sinayang na segundo. Kaagad siyang pumasok sa kotse nito, hindi pa nga pumayag ang lalaki. "Patakbuhin mo na, please, bago pa nila ako maabutan, bilis!" Eksaheradong wika ng dalaga. "Bakit kanila hinahabol?" Seryosong tanong ng lalaki habang matiim na nakatitig sa kanya. Isang makahulugang titig na hindi niya kayang basahin. Dahil takot maabutan, walang pag-alinlangang ikinuwento ni Keisha sa isang hindi kilalang lalaki ang lahat tungkol sa kanya. Natawa na lang ang lalaki, bagay na ipinagtataka ni Keisha. "Why are you laughing? Hindi ka ba naniniwala? Do I look crazy to you?" Naiiritang wika ng dalaga. No, but..." Ngiting tugon ng lalaki na mas lalong ikinainis ng dalaga. But she tried her best to ignore it. Instead, she need to know kung bakit siya pinagtawanan ng damuho. "Ayaw mo makasal sa isang lalaking hindi mo kilala. Nakilala naman ng ama mo. Nasigurado kang hindi ka ipapapahamak ng iyong ama. Pero willing kang sumama sa isang lalaking total stranger?" Untag ng lalaki na nagpagising sa malaking pagkakamali ni Keisha. Subalit, deadma lang ang dalaga. Mas gugustuhin pa niyang sumama sa isang lalaking hindi niya kakilala kaysa ikasal sa isang lalaking gusto lang ng kanyang ama, ni hindi man lang sila pinagharap ng lalaki. Dahil ang sabi na sa ibang bansa pa raw ito at next week pa ang dating. Pero ang totoo, dumating na pala ito. Hindi maaaring magkamali si Keisha. Malinaw niyang narinig kung paano winelcome ng daddy niya ang matanda. Kaya naman, nasisigurado niya na yun na nga ang lalaking ipinagkasundo ng daddy niya sa kanya. Isang matanda na halos kaedad lang ng kanyang ama. Nagpupumilit si Keisha. Kulang na lang lumuhod ito, isasama lang ng lalaki sa pamamahay nito. She forgot to think about the stranger status. Paano na pala kung may asawa na ang lalaking ito at naghihintay lang pala sa loob ng kanilang pamamahay? Tanong niya sa isip bago pa man tuluyang humakbang papasok ng bahay. "Oh, see? Yang padalos-dalos na ugali mo, yan ang magpapahamak sa'yo." Naiiling na wika ng binata. He is Anthony Hidalgo, by the way. Ilang oras na silang nagkasama ni Keisha, ngunit hindi man lang niya naitanong
ang pangalan ng lalaki. Oo nga't hindi niya ito kilala. Ngunit pakiramdam ni Keisha, safe na safe siya kapag si Anthony ang kanyang kasama. Wala akong asawa, so don't worry. Actually, mag-asawa na sana ako. Pero tinakbuhan ako ng mapapangasawa ko. Natatawang wika nito. Hindi na inalam pa ni Keisha kung bakit ito natawa. Basta ang mahalaga para sa dalaga ay ang makalayo ng tuluyan sa dominante niyang ama. Anyway, lihim na nagbunyi ang puso ng dalaga. What is important to her ay ang malamang binata pa ito at walang sabit. In fact, she already admire him una pa lang niyang nakita ito. Kung tipong Anthony Hidalgo lang sana ang mapapangasawa niya, tiyak, hindi sana mangyayaring maglaya siya. Pangit, kung ilalarawan ni Keisha ang lalaking mapapangasawa sana. Matanda daw ito, panot na mataba, malaki ang tiyan at medyo kuba pa. Kinikilabutang kwento ng dalaga na lumikha ng napakalakas na halakhak ni Anthony na siyang ikinakunot ng noo ni Keisha. Nang dahil lang sa akala mong yun, kaya mo nagawang magrebelde? Untag ng binata. Hoy, mister! Hindi yun akala, no? Nakita talaga ng mga mata ko. Naiiritang tugon ng dalaga. Tinutukoy ni Keisha ang matandang lalaki na kausap ng kanyang daddy ilang araw bago maganap ang engagement sana niya. Kaya nga ayaw ipakilala ng kanyang amang lalaki dahil alam ng daddy niyang tututol siya kapag makita niya ito bago pa sila makasal. Yun ang akala ni Keisha. Sino bang matinong babae ang magpapakasal sa lalaking sing edad lang ng ama niya, no? Dagdag pa ng dalaga. Lingid sa kalaman ni Keisha, nasa ibang bansa pa pala ang lalaking nakalaang pakasalan niya. Ang nakita niyang matandang lalaki na kausap ng kanyang daddy ay ang ama pala ng mapapangasawa niya na best friend ng kanyang daddy. She wasn't even bothered to ask, basta na lang siya gumagawa ng sariling conclusion. At dahil nga spoiled brat, naniniwala siyang masindak niya ang kanyang daddy sa pamamagitan ng paglalayas. Which is hindi yun ang nangyari. Sa kabilang banda, ang laking tanga ng babaeng mapapangasawa sana ni Anthony. Sa isip ni Keisha habang nagmuni-muni. Kung sa bagay, natuwa pa nga siya at labis ang pagpapasalamat. At least kahit papano, may chance na siya para sa binata. Batid ni Keisha na medyo mahirapan siyang akitin ng lalaki. Base kasi sa pananalita ng binata, gustong gusto nito ang babaeng itinakda para dito. Kaya naman, gumawa siya ng paraan para mapansin lang ni Anthony. Kung kinakailangang isuko niya ang bandera ng bataan, gagawin niya. Siguro naman sa paraang yun, sure siyang wala nang magagawa ang daddy niya kung magkataon. Natatawa niyang ani sa isip. Ilang araw na ang lumipas mula ng pagtakas niya, ngunit nananatili pa rin tahimik ang kampo ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwalang hindi siya hinanap ng kanyang daddy. Abala daw ito sa mga negosyo, ayon sa ibinalita ng kanyang Yaya Emelda. Si Yaya Emelda na ang nagsisilbing ina ni Keisha mula nung isinilang ito. Nag-iisang anak lang si Keisha since namatay ang mami niya pagkasilang pa lang sa kanya. Sa kabila ng pagiging single dad, hindi pa rin naisip ni Daddy Migs na mag-asawang muli. Pilit niyang ginagampanan ang pagiging papel bilang ama at ina ni Keisha. Binusog sa pagmamahal at sinunod ang lahat ng gusto ng anak. Sa madaling salita, lumaking spoiled brat ang nag-iisang anak nang hindi sinasadya ng kanyang ama. Kaya naman, hindi matatanggap ni Keisha na all this time ang sariling ama lang pala niya ang siyang magdala sa kanya
patungo sa isang kapahamakan. Yun ang paniniwala ng dalaga. Samantala, malawak na ngiti ang bumalatay sa gwapong mukha ni Anthony. Walang ka-idea si Keisha na ang lalaking tinatakasan niya ang siyang lalaki pala na ngayon ay kumupkop sa kanya. Kaya pala ganun na lang kalakas kumakawala ang malutong na halakhak ni Anthony. Habang puno ng iritasyong kwento ng dalaga, nag-e-enjoy tuloy si Anthony habang sinasakyan ang trip ng dalaga. Because at the end of the day, kay Anthony pa rin babagsak ang dalaga. Natatawa na lang si Anthony sa bawat sandaling maalala niya kung paano nilait ni Keisha sa harap mismo niya si Don Ernie. Si Don Ernie Hidalgo, Anthony's father. Si Don Ernie Hidalgo, ang isa sa pinakamayamang businessman in the country. Magkababata ang mga tatay nila. Alam ni Anthony ang tungkol sa napagkasunduan ng magkabilang pamilya, which is gustong-gusto namang mangyari ng binata. Kaya nga malakas ang loob niyang mag-aral at doon na rin magmasteral sa ibang bansa dahil alam niyang may babalikan siyang isang Keisha Ramirez kahit matagal pa siyang mawala sa bansa. Gulat pa nga siya noong unang mag-cruise ang landas nila ng dalaga. Hindi man lang siya naalala nito at magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin siya naalala ng dalaga. Anyway, 5 years old pa lang naman kasi si Keisha noon. At siya naman, nasa 9 na taong gulang na. Buo na ang desisyon ng dalaga, akitin at magpabuntis sa lalaking kumupkup sa kanya. Tanging paraan ng dalaga para tuluyan ng makatakas sa kalukuhang kasunduan. Alam niyang may ibang gusto ang lalaki, pero ang nais lang naman niya ay magpabuntis. Although gusto niya ang lalaki, pero wala naman siyang magagawa kung ayaw nito sa kanya. Ayaw naman niyang ipagsiksikan ang sarili niya sa isang taong hindi siya gusto. Kung magkaanak man lang siya, sa lalaking gusto niya na, at si Anthony ang napili niya. At pagkatapos, saka siya uuwi sa kanila. Tingnan lang niya kung may magagawa pa kaya ang daddy niya. Ano ba kasing naisip ng daddy niya? Bakit pa kasi kailangan pang magpakasal siya sa isang gurang na? Hindi naman nalugi ang mga negosyo nila at wala din naman silang utang kahit kanino. Bakit kailangan pa kasing pakasalan niya ang isang matanda? Nasing tanda na rin ng tatay niya. Naiinis niyang paulit-ulit na tanong sa isip. Wala siyang ibang maisip na dahilan. Kahit anong piga pa ng utak niya. Mayaman din naman ang pamilya niya at nag-iisa pa siyang anak ng kanyang daddy. Sa totoo lang, kahit ang magiging mga apo pa niya balang araw, kayang-kayang buhayin ng kanyang mamanahin. Buong pagmamayabang niyang turan sa isip. Samantala, umaayon ang panahon kay Anthony. Walang pagdadalawang isip niya siya pumayag sa pakiusap ng dalaga. After all, mapasa kanya rin naman ang dalaga balang araw. So, this is goodbye. Paniniguradong wika ng dalaga bago tuluyang lumabas sa pamamahay ni Anthony na nagsilbi na rin niyang tahanan sa loob ng mahigit 2 buwan. Buntis na siya. Kaya wala ng rason para mananatili pa siya sa tahanan ng lalaki. Ang ikinasakit lang ng loob ng dalaga ay hindi man lang siya pinigilan ng lalaki. Hay, ano ka ba Keisha? Iba nga ang gusto, di ba? And you knew it in the first place. Kaya, ano bang inaarte-arte mo dyan? Pangungumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Welcome back anak. Finally, bumalik ka rin. Alam kong hindi magtagal, uuwi ka rin. I mean it. Puno ng sayang wika ng ama niya. I'm pregnant dad. Bungad ng dalaga. Imbis na tumugon sa sinabi ng kanyang ama, buong tapang niyang ipinagmamalaki sa kanyang ama na siya ay buntis na. Kung kaya nararapat lang na putulin na nito ang kasunduan. Inaasahan ni Keisha na magwawala ang daddy niya. Ngunit sa halip, siya pa pala ang mas masurpresa ngayon. So glad to hear it anak.
Actually, nakahanda na ang lahat para sa kasal mo. In fact, ikaw na lang ang kulang. Kaya naman, wala nang dahilan para patagalin pa to. Tuloy na ang kasal mo at bukas na yun. Mahabang salaysay ng daddy niya na siyang ikinatirik ng dalaga sa kanyang kinauupuan. Mukhang siya pa ata ngayon ang magwawala. O baka, iba lang ang pagkaintindi ng ama niya. Daddy, buntis po ako. Buntis po ako sa ibang lalaki. Hindi po ako nagbibiro. Pag-ulit pa ng dalaga sa medyo may kalakasang tinig. Sino bang nagbibiro dito? Seryosong tugon ng kanyang daddy sabay lingon sa pagbukas ng malaking pinto. Nanlaki ang mga mata ni Keisha. Iniluwa lang naman sa malaking pinto ang taong laman ng kanyang isip bawat sandali. Paano siya nasundan ng lalaking ito? How could it happen na kilala pala ng daddy niya si Anthony? At hindi lang basta kakilala, kundi ito pala ang lalaking mapapangasawa niya, ang lalaking tinakbuhan niya. Hindi tuloy makatingin ng diretso si Keisha kay Don Ernie. Sa totoo lang, halos hindi na nga maalala ng dalaga kung gaano kadami ang mga pangit na salita na ibinato niya laban sa matanda na magiging biyenan niya pala. Sorry po. Nauutal at tipid na wika ng dalaga ngunit dama ang sinseridad. Naintindihan naman kaagad ng Don ng dalaga. Kaagad niya itong napatawad at natatawa na lang sa mga tinuran ng dalaga sa tuwing maalala niya ito. Mula noon, ipinapangako na ni Keisha na hindi na siya magpadalos-dalos pa. Na sa sunod, magiging maingat na siya sa bawat salitang bibitawan niya upang hindi na makasakit pa ng kapwa. Isang malaking lesson ang natutunan niya sa pagkakataong iyon. Mahigit isang dekada nang lumipas. 3 na ang naging anak nila't tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda sa pakikipagharutan sa kanilang mga apo. Masayang-masaya ang mag-asawang Anthony at Keisha habang pinagmasdan ang maglololo na nagkukulitan. Na tila ba nagiging habit na ng dalawang matanda ang pakikipaglaro sa kanilang mga apo araw-araw. Naisip ni Anthony na kailangan ng sundan ang kanilang bunso. Since 4 na taon na rin naman ito, walang ibang tugon si Keisha kundi isang malaking no. Tama ng 3. Madiin niyang wika sabay erap ng mga mata neto. Wala pa rin nagbago. Si Keisha pa rin ang masusunod magpa sa hanggang ngayon.